Guys, for today's video, ang pag-usapan natin ay si SeaBank Credit. Paano ba kayo makakakuha ng SeaBank Credit? And are there any changes na nangyari from last year to 2025? Yan, mahalaga nang malaman natin to kasi guys, meron changes dun sa interest rate nila, which is napag-usapan na rin natin last year. However, tingnan natin si SeaBank Credit kung okay ba siyang hiraman or maging emergency loan this 2025. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Samahan niyo ako, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so nung nailabas yung SeaBank Credit last year, hindi lahat agad-agad na nabigyan ng access. So beta testing, syempre ganun naman talaga, testing the water, applicable lang yan sa konting user and then eventually they expanded. And nung nilabas yung news about SeaBank Credit, actually guys, wala akong kapera-pera with SeaBank. Ginagamit ko lang si SeaBank noon for the bank transfer, papadaanin ko. Kasi yun dati yung banko na ginagamit ko. Nung nilabas yung news, wala akong pera doon kasi during that time, namamayagpag yung bank account ko with own bank before. So medyo na isang tabi ko si SeaBank. And bakit ko sinasabi yan sa inyo? Dahil walang naging pera yung aking SeaBank account, I know for a fact na matatagalan bago ma-review or magkaroon ako ng application access dun sa SeaBank Credit. So, ang ginawa ko, nung nilabas yung news ngayon, alam ko na kailangan kong pataasin or pagandahin ang aking credit standing sa aking SeaBank account. Kaya, nung nilabas yung SeaBank Credit na news, naglagay na ako kagad ng pera sa aking SeaBank account. Nagsimula ulit akong mag-ipon, maglagay ng pera at gamitin si SeaBank. Thus, eventually, after 3 months, bigla na ako nagkaroon ng access sa SeaBank Credit. And guys, masasabi ko lang na ang interest nito ay halos kaparehas ng interest ng credit card. So, isipin nyo na lang yon kung ang isa sa standard interest natin ay yung credit card interest rate na 3% per month or around 36% per annum, masasabi ko na comparable si SeaBank Credit. So, silipin muna natin kung ano ang sinasabi ni SeaBank about their product na SeaBank Credit. Yan, ito yung website ni SeaBank. SeaBank Credit, enjoy instant cash from SeaBank with a low fixed monthly add-on interest rate of 2.95%. This service is currently available only to selected SeaBank customers. So, ang sabi dito, yun nga, low monthly interest rate of 2.95% with no hidden charges or processing fee. Enjoy the flexibility of withdrawing any amount multiple times and choose how long you pay at 3, 6, and 12 months. And will automatically deduct yung payment nyo from your SeaBank account when your due comes. Up to 100,000 credit limit, yung pwedeng ibigay sa inyo. Easy application, approve in seconds. And yes, magbalik tanaw tayo kung gaano kabilis yung approval sa akin. And click submit application. Ayan. So, as in, ang bilis niya. Pagka-click, wala pang 5 seconds, lumabas na kagad na congratulations, your approved credit limit is 30,000. O, di ba? Ganun kabilis. Tapos, low interest, yeah, somehow, yes. And no processing fees. Maganda rin yun, no processing fees. At sin interest lang yung babayaran mo. So, kung i-compare mo to with Maya Credit, well, kung mabibigyan ka ng SeaBank Credit, I would prefer SeaBank Credit over kay Maya Easy Credit. For example, ito, meron siyang loan calculator, 10,000. And ito, meron tayong option for 10,000 na bayaran in 3, 6, and 12 months. So, ito yung isa sa kinagandahan ni SeaBank Credit versus sa Maya Easy Credit. However, guys, si SeaBank Credit ay hindi siya nakaposisyon para maging pantapat sa revolving credit with the likes of G-Credit and Maya Easy Credit. Kasi si SeaBank Credit acts like the Maya Personal Loan. In installment din siya, mababa yung interest. So, si SeaBank Credit ay parang yun ang product or service positioning niya. Para siyang personal loan. Piliin natin ay 12 months, 1,128.33. Calculate natin yan, 1,128.33 times 12 months, 13,539.96. Divide natin yan by 10,000 para makita natin yung interest rate. Lumalabas na 35.39% ang APR niya or ang annual percentage rate. Meaning that yung sa 10,000, 3,539 or 3,540 ang interest. Kung direct comparison lang, silipin natin si Maya Personal Loan. Sa Maya Personal Loan daw,
1,366.65. 1,366.65 times 12, nasa around 16,400 pesos. Going back, silipin natin si SeaBank Credit dun sa app. So, open natin yung SeaBank natin. Punta tayo sa SeaBank Credit. Ayan. Ito, makikita nyo na nabiyayaan po ako or pinagkatiwalaan po ako ni SeaBank ng 30,000 pesos na credit line. Ito naman po, for you to access this, just click withdraw, enter the amount. Tingnan natin kung parehas, 10,000. And then 12 months to pay, 2.95. Ayan, parang parehas nga po, 1,128.33. Ang masasabi ko po dito, isa sa kinagandahan ni SeaBank Credit, standard across all people yung interest rate niya. Hindi siya katulad ng ibang loan service natin na nakadepende yan because of your credit rating or credit score. So ito, I guess, pare-parehas po tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung website nila, yung calculator doon is the same as the calculator dito sa app kung saan natin i-withdraw yung amount. So kung makikita nyo, yan, 12 every month yung magiging due date. Though guys, meron deduction na around 75 pesos, which is, hindi naman napupunta sa kanila. This is a tax na ibabayad sa government, which is a documentary stamp tax. Ayan. So, click next natin. And then, ito na yung confirmation kung itutuloy natin. So, basically, summary. And then, when you click agree and confirm, malilipat na to sa inyong SeaBank account. Ayan. Pinakita ko lang naman po, pero hindi po tayo manghihiram. So, napakita ko na po sa inyo kung ano yung mga advantages ni SeaBank Credit over sa ibang mga loan service. And something to watch out na lang po when using SeaBank Credit this 2025 is that hindi na po siya katulad dati na if you pay in full or pay in advance, hindi niyo na po kailangang bayaran yung interest na hindi pa nag-due. Meaning, sa mga advance payment na gagawin nyo is principal lang po yung babayaran nyo before, hindi na po kayo sisingilin ng interest. However, this year, 2025, i-implement po na kung ano po yung napag-usapan ng monthly na amount and the interest, babayaran na rin po siya. Pero guys, based sa computation natin ng Maya Personal Loan versus SeaBank Credit, kung meron po kayong option, I would say go for SeaBank Credit. So, for our question of the day po, sino-sino po sa inyo yung nag-a-apply ng mga access sa mga credit line? For example, ito, para magkaroon kayo ng access ng SeaBank Credit is mag-a-apply kayo. And then, meron din yung Maya Easy Credit, diba? Yung G-Credit. Mag-a-apply tayo dyan. Pero hindi naman natin ginagamit. Sino po sa inyo yan? And ano po yung reason nyo kung bakit hindi nyo ginagamit? Let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Mama Lenny 8551. Sabi niya, I'm a SeaBank client, maganda features niya. Aside from the interest, meron siyang cashback kapag ginamit mo pang payment, lalo na sa Shopee, at pag ginamit mong pang bills payment. Shoutout po, Sir Pat. Ayan. At Mama Lenny 8551, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!